Marami namang pagkain ito para sa agahan. Hindi ka lalaki kung hindi ka kakain hanggang sa mabusog ka. Baka magulat ka, bigla ako mas tumangkad pa sa'yo. Ano? Hindi naman sa ganun, pero natanggap ko na kasi ang sitwasyon. Natanggap ang ano? Na nandito ako kasama nyo. Lulutasin ko rin ang misteryo ng mundong ito at makakauwi rin ako sa amin. Sorata! Tama, ganyan dapat. Ay, ang aga-aga. Bakit ba ang ingay niyong lahat? Anong problema, Masamune? Wala naman. Iniisip ko matagal na uli mangyayari ang ganito. Nasabay-sabay tayo sa hapagkainan. Ano? Masamune, huwag mo sabihin. Nakatanggap ako ng liham mula sa The World. May 9 na araw na lang tayo bago makarating sa destinasyon natin. Siyam na araw na lang. At magkakahiwa-hiwalay na kami. Alam ko na. Ha? Gumawa tayo ng mga alaala. Masusubok ang katapangan nyo pagdating sa pagharap sa bagay na yan. Masusubok ang katapangan? Wala talagang laman yung utak mo. Katatapos na ng pag-atake sa atin. At hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sinong may sala. Sang-ayon ako sa sinasabi mo. Mas marami tayo magagamit tulad ng inaasahan. Konti na lang pala ang hahanapin natin. Ah! Oh, ano naman yun? Ha? Umilawan kayo. Si Ron. Wow! Nagustuhan mo yung nakakatakot na maskara? Tara na, umalis na tayo at maganda sa hamon. Anong pakialam ko sa hamon na yan? Lagi nga akong pinapahirapan ng demonyo na mas nakakatakot pa kaysa sa multo. Sino naman ang demonyong tinutukoy mo? Oh, malapit na tayo. Diyan ba natin gagawin yun? Sakto, mukhang nakakatakot nga dyan. Huwag kayo masyadong lalayo para hindi kayo mawala, ha? Ang tagal na panahon na nung huli ako nakapunta sa bayan. Wow! Mukhang masarap! Hoy, ipagandaan mo muna kaya ang hamon. Saglit lang naman to eh. Hoy! Kainis na mo naman. Oh. Saan naman kaya nagpunta yun? Baka naligaw siya. Pasaway talaga, sabi ng huwag lalayo eh. Hindi ba dapat sumama ka sa kanila? Meron pa akong kailangang asikasuhin. Kahit sa mga oras na ito, ang misyon pa rin ang iniisip mo. Pag nakarating na tayo roon, maaaring hindi na tayo magkita pa ulit kahit kailan. Di ko hahayaang mawala ka. Poprotektahan kita. Mikoto, Sige na. Di ba oras na para palitan ng benda mo? Sakuya! Teka, saan ba tayo pupunta? Ayos ka lang ba, Koharu? Oo, maraming salamat. Teka, Sorata, tumatangkad ka ba? Tumungkad ba ako? Nakakamangha si Sorata. Nagpapatuloy siya na may buong tapang at ginagawa niya lahat ng makakaya niya para makamit ang gusto niya. Napansin ko lang. Bakit hindi masuot ang hikaw mo? Parang pampaswerte yung hikaw sa akin. Pag lagi kong suot yun, pakiramdam ko, ligtas ako. Pero, ngayon, ayos na ako.
Ilang beses ba sa isang araw kayo nagtititigan bago kayo makontento sa isa't isa? Hindi ko kayo maintindihan. Ay, hindi ka pa rin talaga natututo sa akin, no, ha? Gusto mo ikuha kita ng tsaa? Wag na, salamat. Magtapat ka. Bakit mo ba ako dinala rito sa kwarto mo? Hoy! Ano ka ba? Bakit ka naguhubad sa harap ng isang babae? Wala kang galang. Mahiya ka naman. Huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya mo. Wala akong pakialam. Lumapit ka. Gusto kong palitan mo ang benda ko. Dapat lalaki rin na magpalit ng benda mo. Tatawag ako ng gagawa. Bitiwan mo ko. Bakit? Hindi ba sanay na sanay ka naman makipaglaro sa mga lalaki? Nakita ko. Nasa panaginip ko. Anong panaginip? Kailan ka pa nagkagusto kay Itsuki? Si Itsuki? Anong ibig mong sabihin? Nung oras na yon, ako'y... Hindi na sana ako nangako sa'yo. Para hindi ako nagkakaganito. Sakuya, Naging masaya ako. Nung malaman kong pinoprotektahan ako ng taong pinahahalagahan ko. Ang taong inaalayan ko ng buong buhay ko. Sakuya, huwag ka na magsalita. Patawad, Mikoto. Kainis naman, oh. Saan pa nagpunta yun? Kanina pa siya wala, eh. Oh, ano ka ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Madadapa ka niyan, eh. Oh, huwag kang mag-isip ng kung ano dyan, ha? Hahanapin ko siya sa bandaron. Ha? Hoy! Anong ginagawa ko? Baliw na ba ako? Hoy, babae. Masakit yun, ha? Bitiwan mo ako. Hindi, teka. Hindi ba dapat humihingi ka muna ng tawad sa akin? Sumama ka sa akin. Hoy! Ha? Itiwan mo yung kasama ko kung ayaw mong masaktan. Ano sinabi mo? Ha? Hinahamon mo ba kami? Ang lakas ang loob mo! Halika na! Ano, ayos ka lang ba? Bakit mo ginawa yun? Hindi mo na dapat ako tinulungan. Mas sinasabi mo? Mas gusto mo pang hindi kita tulungan? Natatakot kasi ako pag nagiging mabait ka sa akin. Gusto mong malaman ng tungkol sa kapatid ko? Napakabait niyang tao. Malakas siya, astig at lagi niya akong pinoprotektahan. Siya ang paborito kong tao sa lahat. Alam mo, gusto ko maging katulad niya paglaki ko. Ha? Teka, ano bang pinagsasasabi ko? May mahalagang bagay akong kinuha kay Akito. Pero kahit na ganon, Ngayong may kapareha na tayo, kumuha muna tayo ng litrato na magkakasama. Sige, sabay-sabay tayo. Sabihin nyo, cheese! Cheese! Ayos na. Simulan na natin ang pinakahihintay natin. Masusukat ito ang katapangan nyo. Nakakatakot. Napakadilim dito. Huminahon ka lang, huwag kang kabahan. Para pag may biglang lumabas, mapoprotektahan mo ako sa kanila. bakit? Ayos ka lang ba? Ay, wag mo nga akong titigan. Siguro iniisip mo na ngayon na wala akong kwenta.
Nagkakamali ka. Hindi ko kayang protektahan ng kahit sino. Walang mangangailangan sa akin. Ayos na ako na mag-isa na lang ako. Henry, mag-isa lang din ako noon tulad mo. Pero naghintay ako, nananalangin na may makita ako. Tapos nakilala ko kayo. Huwag kang malungkot, Henry. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami lagi para sa'yo. Koharu. Kakeru, ikaw ba yan? Tinakot niyo si Henry. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa ko. Ha? Hindi ko dapat tinanggap ang ganitong papel. Manako sa inyo. Kakeru? Ano naman yan? Kung natatakot ka ng sobra, Hindi ako natatakot. At isa pa, baka gawin mo ulit sa akin yun. patawad. Biro lang yun. Bilang lalaki, hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Kalimutan mo na ang nangyari. Mangako kang hindi mo sasayangin ang buhay mo. Kahit anong mangyari, siguraduhin mong mabubuhay ka. Mikoto, Mikoto, nasaktan ka ba? Nakabawi na ako. Hoy, hindi mo ba sila tatakutin? Baka hindi niya kayanin ang pananakot ko. Oo, baka nga. Baka himatay na lang siya sa takot. Wow! Anong lugar to? Ito ang lihim kong tahanan. Oo nga pala. Ano nangyari sa bayan? Sa bayan? Si Nanami. Parang wala siya sa sarili kanina. Wala nangyari. Bigla na lang siya nagkaganyan. Bigla na lang. Ang totoo niyan, maliit ang tingin niya sa sarili niya at mahina. Para siyang niebe na natutunaw pag kinawakan. Naguguluhan siya kapag mabait ako sa kanya. Ang cute niya nga eh. Uy, bakit ko ba sinasabi sa'yo mga ganitong bagay? Kusa ka ng mga nagkwento. Oh, tayo na. Si Akito. Para tayo nasa isang panaginip. Hindi ito panaginip. Tignan mo. Koharu, dahil sa sinabi mo sa akin doon, gumana ang pakiramdam ko. Ano? Sinabi mo na lahat ng meron ako ay importante sa'yo. Kaya, gusto ko maging totoo sa sarili ko. Kahit saan man tayo makarating. Kakeru? Kahit na nakakalason ako, pwede bang huwag mo akong iwan? Oo naman. Hindi nga ito panaginip. Ito ang una kong pangako. Hindi kita iiwanan. Koharu. Oh, Ano kaya yun? tumahimik ka lang. Kung hindi, mahanap nila tayo. Ay, wala akong gana na takutin sila. Teka, hoy! Sandali lang! Teka, parang namumukhaan kita. Gusto kita makilala. Sino ka ba?
Oras na sigurong bumalik. Pasensya ka na. Masyado akong natuwang kasama ka. Komportable ka ba na lagi nasa tabi ko? Oo. Ang sama mo naman. Ako nga hirap na hirap at nagtitiis na lang. Nahirapan ka? Pasensya ka na kung hindi ka naging komportable sa akin. Hindi ko sinasabing hindi ko gusto. Basta, maging responsable tayo. Okay? Hindi ba sapat yun? Puno ng kaligayahan ng puso ko, kasama ang minamahal ko. Tulad na lang ng ulan at kung paano nito binabasa ang lupa sa daigdig. At kung paano binibigyan ng buhay ng araw ang mga halaman. Tayo ba ang unang nakabalik dito? Ang akala ko pa naman, tataas ang balahibo ko sa takot. Pero parang wala lang, hindi man lang ako pinawisan. Ron, Hmm? bakit mo ginawa yung pagsabog? Gusto mo bang bumalik sa simula? Ikaw? Hoy! Nakita niyo ba si Sorata? Hinanap ko na siya sa buong paligid pero hindi ko siya makita. Si Sorata. Hoy! Nakita niyo ba si Ron? Si Ron? Akala ko po si Soratang hinahanap natin. Anong nangyari sa kanya? Doon ako maghahanap sa bandang taas. Sa kuya, doon ka maghanap. Teka lang, hindi ka pwedeng mag-isa. Delikado. Ayos lang ako. Hanapin na lang natin si Sorata. O sige. Hinahanap mo ba ang lalaking ito? Saan mo nakuha yan? Hinahanap ka ni Masamune. Kilala ko ang lalaking ito. Gusto mo ba siyang makita? Ano? Kaso, sa tingin ko, para siyang isang sadista. Sadista? Nahuli na kita. Gawin mo ang kaya mo. Miko to! Kung naririnig mo ako, magpakita ka sa akin. Hindi ito maaari. Wala akong maramdaman. Ay, ano ba yan? Delikado yan! Kung buhay pa siya hanggang ngayon, dapat gumagana pa rin ang barrier. Kagagaling lang ng sugat mo, tapos haalis ka na naman. Parang magkatulad kayo ng ibon. Kasi nakakatuwa, sobrang saya dun sa labas. Sakuya! Huwag ka mag-alala, sigurado ako ayos lang si Miko to. Maraming salamat. Tama ka. Buhay pa si Mikoto. Hindi pwedeng mabago ang hinaharap. Sakuya! Gumagana pa ang barrier hanggang ngayon. Patunay lang yun na buhay pa si Miko to. Ganun ba? Kayo! Dito! May nakita ako banda rito! Kay Miko to ang scarf na yan.
wala nang dahilan para magtago pa siya. Anong gagawin mo riyan? Titingnan ko ang nakaraan. Ron, hindi ka makakatakas sa akin kapag nagkita tayo ulit. Sa tingin ko, para siyang isang sadista. Sabi niya, sadista raw. Nandito na ako. Huwag kang papasok! Sadista ka! Ano ba to, premyo? Dinalhan kita ng pagkain. Ayokong kainin ang pagkain niluto mo. Delikado masyado. Alam kong gusto mong patayin ang lahat gamit ang kakayahan mo. O yan, tinikman ko para sa'yo. Masaya ka na ba? Kinuha niyo rin si Miko to? Oo, magkatulong sila nung umatake sila sa atin. Siya ang espiritu sa atin. Matagal ko na siyang pinagdududahan. Pero hindi pa ako sigurado. Pasensya na. Hindi ako makapaniwalang kasabwat si Ron sa pagdukot kay Miko to. Hindi ko inaasahang gagawin niya yun. Ano, pinoprotektahan mo pa siya? Malay mo, baka meron siyang dahilan. May nakita na ba kayo? Koharu! Toya, hindi pa pwedeng makiusap sa The World na iligtas si Miko to. Hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa kanila. Imposible. Pero, hindi pwedeng wala tayong gawin. Susubukan kong tumawag at tanungin ang The World pag nakalapag na tayo. Sakuya! Sasama ako sa'yo. Hindi kita pwedeng idamay dito sa gagawin ko, Koharu. Lagi akong inaalala at inaalagaan ni Miko to. Ngayon, ako naman ang gagawa nun. Koharu. Pwede rin kami tumulong maghanap. Sakuya, katulad mo, nag-aalala kami kay Miko to. Sasama rin kami. Wala naman akong silbi, kaya maghihintay na lang ako sa sasakyan. Yung isa sa atin ang nasa panganib. Iligtas natin sila, hindi ba? Oo na! Anong nakakatawa? Kayo talaga. Ano ba? Ang gusto mong ipagawa sa akin? Meron akong taong gustong tapusin. Hindi ko gustong pumatay ng kahit na sino! Si Shiro Yuiga. Isa siyang scientist. Hindi lang yun. Para na siyang isang dealer ng mga armas. Nagbebenta siya ng mga armas sa ibang bansa. Kaya ang resulta, Teka, ano naman yan? isang digmaan. Imposible yan. Bakit? Akala ko wala ng digmaan dahil merong The World. Sa ngayon, maliit pa lang ang digmaang yan, pero Bakit niya ginagawa yan? simple lang. Gusto niyang humantong na tayo sa taong 2056. 2056? Ang tagal pang mangyayari yun. Mas malayo pa sa 2016 ang taong nabanggit ni Sorata. Kaya imposible yun. Sorata. Si Sorata Suzuhara ba ang tinutukoy mo? Kilala mo ba siya? Kailan nangyari ang 2016 na nabanggit niya? Kailan nangyari? 100 taon pa yon mula ngayon. Isa kaya siya sa nakaligtas mula sa ikatlong kasaysayan? Ikatlo? Anong ibig mong sabihin? Walang ikalawa o ikatlo sa kasaysayan. Maraming beses nang nagbago ang kasaysayan ng mundo. Nasa ika-4 na kasaysayan na tayo ngayon. Anong klaseng biro ba to? Nagbago ang kasaysayan? Mas imposible pa yon kaysa sa pagpunta sa hinaharap. Iyon ang reset. Reset? Kayo na merong kakayahan. Kaya niyong gawin ang bagay na yun. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tatsuhiko! Merong kaguluhan sa may bayan. Merong airstrike.
Kailangan na natin umalis. Yan ang gusto kong mangyari. Sandali! Sasama ako sa'yo. At gusto kong ako mismo makakita ng tunay na mundo na sinasabi mo. Kung gano'n, halika na. Katulad to ng nasa sasakyan namin. Sa tingin ko, mukhang gusto ka niya. Ako si Setsu Takishima. Ibig sabihin yun, Niebe. At tinatawag ako ng mga taong Sechan. Ang cute, di ba? Wow! Bakit tinitingnan mo ako na parang isang uod? Napakaganda naman ng mga mata niyan. Kanina sa dista at ngayon isang bastos. Kumapit ka. Hindi ka sanay sa mabilis na pagpapalipad, di ba? Ano bang nangyayari? Ito ba ang tinatawag nilang digmaan? Miko to. Alis muna ako at kakausapin ang tauhan mula sa The World. Huwag kayong gagawa ng kalokohan. Okay, maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Naintindihan niyo? Oo. Hindi. Imposible. Kakeru? Pasensya na. Tara na. Mukhang walang pag-asa makita ko siya. Ay. Mga ibon, kilala niyo ba siya? Nagpunta ako rito kasi baka sakaling alam mong kinaroroonan ni Miko to. Oy, pwede bang malaman ang pangalan mo? Oh. Aine pala ang pangalan mo. Ang tagal nating hindi nagkita. Masama na eh. Hindi ko talaga inaasahang pupunta ka rito, Nadisa. Nagpunta ako rito dahil hindi makapunta si Section Chief Toya. Nahihirapan kaming ayusin ang mga nangyayari. Heto, Bawal ako sa matatamis na pagkain. Ayusin niyo na agad ang sitwasyon habang maaga pa. Wala na akong magagawa pa. habaan mo lang ang pasensya mo. Konti na lang. Konti na lang. Pagdidesisyonan natin ng reset ng mas maaga. Sabihin niyo po kung saan niyo siya nakita. Tara! Wala ka na ba sa sarili? Imposibleng pupunta tayo sa isang lugar na mukhang delikado. Ayoko pang mapahamak. Ay, wala ka talagang silbi. Koharu, pwede bang bantayan mo muna si Senri? Ha? Pero, Ayos lang ako. Magtiwala ka. Kakeru, Kung merong masamang mangyayari, ikaw ang magiging panangga ni Koharu. Ha? Bakit naman ako ang gagawa nun? Babalik din ako agad. Kakeru. Ito ang katotohanan. Koro, bumalik na lang kaya tayo. Pero hindi pa rin nakakabalik si Kakeru. Magiging ayos siya. Siya yung tipong hindi mamamatay kahit may pumatay pa sa kanya. Koharu. Ang tagal natin hindi nagkita. Ikaw ang manlalakbay. Bakit?
tayo sa ligtas na lugar. Pero, paano si Kakeru at si Senri? Kakeru, hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Ha? Ano? Kilala mo si Kakeru? Ah! Ikukwento ko ang lahat mamaya. Halika na. Ah! Oh, ikaw ba yan? Nasaan si Miko to? Miko to? Ah, yung babaeng gumagawa ng barrier. Sagutin mo ako. Hoy, hindi ba dapat ang babaeng apoy ang inaalala mo? Babaeng apoy. Kung hindi mo siya babantayan, baka may kumuha sa kanya. Si Shiro Yuiga. Paano mo nakilala ang tatay ko? Ang masakit ay maunahan ka pa niya. Imposible yan. Ang tatay ko. Patay na ang tatay ko. Yun nga din ang inakala ko dati. Ang galing mo, Natsuhiko! Yan pa yung mga bagong girlfriend. Napapalimutan tayo ng mga kalaban. Tapos na tayo. Hindi ko na sila bibigyan ng pagkamasok pa. Napakarami naman nila. Natsuhiko! Napapalimutan nila tayo! Prinsesa! Ang galing mo! Ikaw, Huwag kang mag-isip ng kung ano. Hindi ko ginawa yan para sa'yo. Gagawa ko ng mahiwagang harang sa buong bayan. Ibaba mo sa sakit. Okay! Koharu! 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 Nabalitaan ko, yun nangyari kay Koharu. Una si Miko to, ngayon si Koharu. Kilala mo ba ang kumuha sa kanya? Si Shiro Yuiga. Ang aking ama. Ito ba ang hinahanap mo? Sinadya mong huwag isarang pinto, hindi ba? Hindi ko naman talaga gustong ikulong ka. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang katotohanan sa mundong ito. Ang tingin na yan.
Sino naman siya? Siya si... Aine! Siya ang tinatawag ng lahat na The World. Ang pangalan niya ay Ion. Ayon? Ako ay isang armas na anyong tao na ginawa noong taong 2080. 2080? Komplikado ang kwento ko kaya sisimulan ko ang kwento sa tamang panahon. Noong taong 2000, ang mundo at lahat ng nakitira rito ay sobrang pagod na dahil sa paulit-ulit na digmaan. At noong taong 2016, nagsimula ang ika-4 na pandaigdigang digmaan. Ang lahat ay biktima at nabibiktima. Iyon ang panahon na kahit bata ay may hawak-hawak na baril. Ano to? Ibig mo sabihin ito ang kinabukasan na dapat nating asahan? Hindi inaasahang dumating. Ang taong 2060 ay ilang libong taon na nakalipas. Libong taong nakalipas? At sa taong 2067, upang protektahan ang mundo at buhay sa planetang ito, bumuo ng plano ang sangkatauhan. Ang plano na simula ng sibilisasyon at tinawag nila itong Reset. Kung ibabalik ng sangkatauhan ng sibilisasyong binuo nila sa simula at simulan ulit ang kasaysayan, babalik ulit ang mundo sa dati nitong magandang kalagayan. At nangyari nga ang unang reset sa taong 2085. Teka, taong 1919 ngayon. Bakit ganon? Ano bang totoong taon? Taong 8075. Nasa ika-4 na kasaysayan na tayo. Ano? Sinasabi mo bang noong nakaraang panahon, ang mga ability users tulad natin ang may gawa ng reset? Ang totoo, ginamit ni Ayon ang kakayanan nyo para gawin ang mga reset. At ayaw mo mangyari yun. Kaya ginagawa mong lahat para mapatay kami. Akala ko ang kapangyarihan namin ay para protektahan ang mga tao. Tapos ito ang sasabihin mo sa akin ngayon, hindi ko na alam! Kung gusto mong maintindihan ang katotohanan, huwag mo itong takasan. Ganoon ang ginawa ng mga taong may kakayanan sa nakaraan. Masama man o mabuti ang reset, nakadepende yon sa iniisip ng mga taong gumagawa ng desisyon. Desisyon? Sino ang magdedesisyon? Kayo. Kayo ng mga ability users. Kayo ang mga kabataang magmamana ng kinabukasan. Kung mawalan sila ng pag-asa, matatapos na rin ang buhay nila. Imposible. Bakit kami ang gagawa ng desisyon? Ikaw si Ayon, ang siyang lumikha ng walang hanggan. Yan ang... The world. Wow naman. Talaga bang merong ganyan sa panahong to? Ito na ba ang dulo ng ating paglalakbay? Tama ka. Ito na nga ang hangganan ng ating paglalakbay. Hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko sa inaharap ang lugar na ito. Kakeru,
Pupunta ako sa kinaroroonan ngayon ni Koharu. Paano ka pupunta kung hindi mo naman alam? Kung nasaan siya? Kung kasama ni Koharu ang aking ama, malalaman ko kung nasaan siya. Isa pa, hindi ako maaaring maghintay sa walang katiyakang hinaharap. Hindi ko magagamit ang kapangyarihan ngayon. Sabi ni Ron, napakadelikado raw ng bagay na yan sa'yo at sa lahat. Koharu, kailanman, hindi ako magiging lason para sa'yo. Pinapangako ko yan. Koharu! Kakeru, kung masusunog ko rin lang ang lahat ng ito, siguro mas mabuti pang wag na nga lang akong bumalik pa sa inyo. Ang balita ko, dumating na ang Norns sa the world. Yun po ang reset? Mukhang dumating na ang oras para magdesisyon. Pero, kung hindi magsasama-sama ang lahat ng mga ability users, hindi yun mangyayari. Kaya nais niyang magpunta rito. Ha? Wala. Pumasok na tayo. Apo. Kayong lahat ay pinili ng The World. Ginabayan hanggang sa makarating dito. Wala na akong marami pang oras nang nalalabi. Mahabang panahon na ang nagdaan. At ang kapangyarihan ko ay halos pawala na. Ito na ang huling mangyayaring reset. Huling reset? Ibig sabihin, ang tanging magagawa ng reset na ito ay mapigilan ng digmaan sa buong mundo para sa kapayapaan ng mga tao. Kung magaganap man o hindi ang reset, nasa inyong lahat ang pagpapasya. Kahit nasabihin mo pa yan sa amin, hindi ito isang bagay na napakadaling pagdesisyonan. At dahil wala pa dito ang ibang mga babae, wala kaming magagawa kundi maghintay na makumpleto kami. Ito na yan. At ano namang ginagawa rito ng walang kwentang anak ni Yui Gashiro? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Kakeru! Nandito na si Koharu? Oo, Natsuhiko? walang magbabago sa plano. Anong plano, Mikoto? Natsuhiko, ayos na ang lahat. Wala nang problema. Teka, anong ginagawa ng lalaking yan dito? Sabihin mo, anong plano niyong gawin? At bakit naman kita sasagutin? Sino ka ba sa akala? Dahil kailangan kong malaman kung ano yon. Si Koharu. Gusto ko siya maprotektahan. Wala na akong pakialam doon. Pakiusap. Kaibigan ko si Koharu. At malapit din siya sa akin. Kahit naman malaman mo, wala na rin magbabago. Ang pasilidad na yon ay nagsisilbing kanlungan ni Yui Gashiro. At yun din ay pagawaan niya ng mga armas. Naglagay na si Setsu ng mga bomba sa mga daraanan sa paglusob. Sasamantalahin ko ang pagsabog para makapasok sa gitna at mapagana ang shutdown program. Habang winawasak ni Setsu ang dam sa itaas. Plano namin palubugin ang mga armas. Kapag ginawa niyo yun, pati si Koharu ay... At kahit pa makatakas si Yui Gashiro, madidispatcha pa rin namin siya ron. Gusto mo pa talagang iligtas ang gumagamit ng apoy? Oo. Kung ganon, ikaw mismo ang pumatay kay Yui Gashiro. Natsuhiko! At kung hindi mo kaya, papatayin na kita ngayon din. Ako na lang ang papatay sa kanya. Pakiusap. Kailangan kong iligtas si Koharu. Bibigyan lang kita ng isang oras. At wala nang sasobra pa ron. Kakeru, sasama ako sa'yo. Hindi. Siya lang mag-isa ang aalis. Pero, Mikoto, ako na ang bahala kay Koharu.
Ibabalik ko siya pangako. Ano po? Isang pagsalubong. Malapit nang dumating ang aking anak. Si Kakeru po darating. Kohan, papunta na ako sa iyo ngayon. Sinuot mo na palang hikaw mo. Ron, Mamamatay ka kapag inilis mo ang tingin mo. Sabi sa akin ni Natsuhiko, pwede kong gawin kahit anong gusto ko ngayon. Kaya huwag kang humarang dyan. ayos. Naririnig mo ako, hindi ba? Bakit hindi ka sumagot? Natutuwa ko nandito ka, Kakeru. Ayos ka lang ba ako, Haru? Bakit mo may sinama dito si Koharu? Hindi pa ngayon ang panahon para sa reset. At bakit na ako na sarili mong ama ay kinakalaban mo? Pwede ba wala akong amang katulad mo? Ama ko, para sa akin, patay ka na. Narinig ko sa The World na ikaw ang lumikha kay Ayon. At ginawa mong mechanize ang sarili mo para mabuhay ka pa ng ilang libong taon. Pero ngayon, narito ka at nag-aasik ng digmaan sa buong mundo. Iniisip ko noon, isa kang amang pwede kong igalang. Lahat ay kasinungalingan lang pala. Dahil hindi mo naman ako iniisip bilang anak mo, kundi bilang isa lamang sa iyong mga armas. Ganun lang ako sa'yo, di ba? Pero higit sa lahat, hindi kita mapapatawad sa paggamit mo sa kapangyarihan ni Koharu para lang sa digmaan! Kakeru, hindi natin mapapanatili ang kapayapaan kahit na simulan natin ang sibilisasyon at kontrolin ang alaala ng mga tao. Hindi digmaan ang pumapatay sa tao. Tao rin ang pumapatay sa kapwa niya tao. Pero hindi yun sapat na dahilan para magsimula ka ng digmaan sa buong mundo! Kung hindi ang reset ang kasagutan, bakit pa ito tinutukoy sa loob ng ilang libong taon na? Hindi na muling mabubuhay pa ang namatay na. Kahit pa ipanganak pa ito muli. Ano ba talaga ang... Ano pong nangyayari? May posibilidad pa sanang magkita tayong muli. Kung kaya ko lang ulitin ang pagkakataong yon. Ano yan? Ang puso ng pasilidad na to. Lahat ng mga robot titigil kapag na-shutdown ko ang program nito. Koharu! Ayos ka lang ba? Oo, Kakeru. Wala siyang pinagbago. Tulad pa rin silang dati. Isa nga talaga siyang makina. Si Koharu! Ibalik mo siya sa akin! Matagal ng panahon ang nakalipas nang nawala sa akin ang nag-iisang babaeng minahal ko. Naglakbay ako sa loob ng ilang libong taon para lamang makita siya muli at makasama ko. Paglalakbay patungo sa hinaharap kung saan siya ay naghihintay. Pero hindi ko na siya pwedeng makita pa. Nawawalan na ako ng pag-asa kapag naiisip kong hindi ko na siya kailanman makakausap pa o mahahawakan man lang siya muli. Ano bang pinagsasasabi mo? Kakeru, alam mo ba ang cycle ng pagsilang at muling pagsilang? Muling isinisilang ang mga kaluluwa dito sa mundo
matapos na dumaan sa Netherworld. Gayunpaman, ang gusto ko lang talaga ay ang maisilang muli ang isang taong yun. Ang kaluluwa, katawan at kapaligiran sa parehong tao lang. Pero alam natin na imposibleng mabuhay pang muli ang patay na. Pero biglang nagpakita si Susuhara Sorata. Ito na, ang unang hakbang patungo sa mundong wala ng reset. Si Susuhara Sorata ay ang siyentipikong nilikha. Si Aine gamit si Ion bilang base. Kumpletong pagsilang na muli na may magkatugmang genes. Maaari mo nang sabihin na iisang tao na rin sila. Huwag mo sabihin. Parehong kaluluwa, katawan at kapaligiran. Siya ang makapagpapatunay. Nais kong muling dumating ang taong 2056. Kahit ilang beses ko pang ulit-ulitin ang kasaysayan. Isinama mo dito si Koharu at inantala ang reset ng dahil lang doon. Patutunayan ko at gagawin ko yon sa pagkakataon ito. Para sa akin minamahal, gagamitin ko ang lahat. Sa the world at sa inyong lahat. Mali yan! Malaking pagkakamali! Ang gamitin mo ako. At gamitin mo si Koharu! Tapos, sinabi mong nagdamay ka pa ng di mabilang na buhay at nagsimula ka ng mga digmaan para lang maulit ang panahon kung kailan siya nabuhay. Napabaliw ka na! Napakadamot mo talaga! Para lang doon! Lahat yon ang dahil sa pag-ibig. Hindi yun dahil sa pag-ibig! Anong alam mo sa mga paghihirap na tiniis ko sa ilang libong taon na nagdaan? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawala ng taong napakahalaga sa iyo at minahal mo sa buong buhay mo. Bakit nawalan din naman ako ng isang ama? Pero, kahit nawalan ka ng minamahal mo sa buhay, pwede mo pa rin namang mahalin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Sagutin mo ako, Kakero. Kaya mo bang manatili sa iyong katinoan kapag nawala sa iyo si Koharu? Matagal pa ba yan? Eto na. Tapos na, hindi ba? Oh, tara, umakyat na tayo. Sa wakas, masisimulan na namin ngayon ang plano. Ano na, Natsuhiko? Oras na. Isagawa na natin ang plano. Pero si Kakiroy naroon pa. Wala na tayong oras. Hindi pwede. Mikoto! Bababa ako dyan! Umilag ka! Mikoto! Huwag mong ibababa ang depensa kapag nasa laban. Mukhang nauunawaan mo na ngayon ang sakit na nararamdaman ko. Kung ganon, halika, sumama ka sa akin. Kakeru, kung gagawin mong makina ang katawan mo, katulad ng ginawa ko, kahit mamatay pa man si Koharu, maaari ka pa rin manatili na buhay hanggang sa siya ay isilang na muli. Ayoko! Pakiusap! Tama na po yan! Koharu, kapag pumayag si Kakeru na ma-mechanize, hindi na niya pagdadaanan pa ang sakit na mawala ng minamahal. Una, ibabalik ko muna siya sa dating siya na masunurin. Ano, Natsuhiko? Nagka-problema? Pero dapat ituloy pa rin natin to. Pakiusap po! Huwag mo nang gawin yan kay Kakeru. Tama na! Koharu, kakayanin mo ba kung sakaling biglang maunang mamatay at mawala sa iyo si Kakeru? At pagkatapos babalik ka na naman sa pagiging mapag-isa. Tama na po, pakiusap! Kapag itinigil ko ito, masisira ang pag-iisip si Kakeru. Koharu,
Sa ginagawa kong ito sa kanya, pwede mong makuha ang walang hanggang pag-ibig niya. Hindi naman po yun. Ang totoong hinahangad ko sa kanya. Alam ko po, maganda po talagang iisang tao lang ang palagi mong iniisip at siya lang ang mamahalin mo sa buong buhay mo. Pero, ang magmahal ng isang taong wala na, hindi yun ibig sabihin na tatalikuran mo na ang lahat at isasara mo na ang iyong puso sa iba. Napakasakit kapag ganun ang ginawa ng tao. Kaya kung mawawala man po ako sa kanya, ayoko po tumigil si Kaki doon sa pagmamahal ng ibang tao sa paligid niya. Koharu, At bakit? yan ang isang bagay na natutunan ko kay Koharu, na bago ka magmahal ng isang tao, kailangan mo munang harapin ang sarili mong kahinaan. Pero ikaw, hindi mo kinayang gawin na harapin ang sarili mong kahinaan. Ayaw niyo bang dalawa na mabuhay kayong magkasama ng habang buhay? Koharu, alam mong mahinang klase ang aking pagkatao, pero mas nakilala ko ngayon ang aking sarili dahil sa tulong na ginawa mo sa akin. Ang tanging gusto ko ay makasama ka, Koharu. Hanggang sa ako ay mawala na dito sa mundo. Koharu! Koharu! Koharu, tayo na. Bumalik na tayo. Kakeru! Koharu, Cherry blossoms, ang paboritong bulaklak ng aking asawa. Pero hindi nakakahulugan ng katapusan ang paggalaglag ng mga bulaklak. Opo. Ang buhay at puso ng mga tao ay katulad din po nito. Karugtong ito ng hinaharap at patuloy po itong inaalagaan. Kakeru, isama mo na ngayon si Koharu. Makabubuting tayong lahat ang magdesisyon para sa hinaharap. Ama ko, katulad ka rin na Haruka. Mainit ang iyong palad. nakita ko rin kayo! Bilis, sumakay na kayo! Hindi ko to kaya mawakan ng matagal! Akin to! Sinundo mo kami! Bilis na! Handa ka na? Oo! Umalis na tayo! Okay. Maraming salamat. Ikaw si Ayon, ang siyang lumikha ng walang hanggan. Yui Kashiro, talaga nakakatuwa ang iyong mga sinabi. Pero, naiintindihan ko ang pakiramdam na konektado sa isang tao lang. Nakakatuwa man pero tumimo sa puso ko ang kanyang mga salita. Ang simula ng pag-asa para sa bagong hinaharap. May isang dahilan lang kung bakit ko kayo tinipong lahat. Ngayong nandito na ang lahat, ipapaliwanag ko ulit ang tungkol sa reset. Ako ang director, si Toya Motohisa. Ako naman si Nagisa Otonoue. Bukas ng tanghali, kailangan nating magdesisyon kung dapat bang gawin ang reset o hindi. Ipaliwanag din yung mabuti. Ano bang mangyayari sa atin kapag ginawa natin ang reset? Ayon sa mga nakasulat, ang gagawin nyo lang ay ibalik ang kapangyarihan nyo kay Ayon. At wala namang masamang magiging epekto yon. Papasok kayo ng Norn at iaayon nyo ang mga sarili nyo sa sistema. Ganun lang ba? Unti-unti nang nangihina si Ayon. Maaring may mangyaring pagkakamali na hindi inaasahan.
Tulad ng alaala ng mga ability users na maiba ang inyong tadhana sa mundo. Ang alaala ko, Alam ko na naguguluhan kayong lahat. Pero, yun ba si... Ikaw, sabihin mo, bakit ba ako nandito? Wala naman akong special na kakayahan. Bakit? Bakit ako nandito? dahil ikaw si Sora Tasuzuara. Dahil galing ka sa nakaraang panahon. Dinala ka rito sa panahong bago pa mangyari ang ikatlong reset. Bakit nyo naman ginawa yun? Dahil kapareho mo ang DNA ng siyentipiko na gumawa kay Aine ang sinundan ni Ayon. Noong una may kakayahan gumawa ng tatlong reset si Ayon. Kahit na hindi natin gawin ang susunod na reset, baka bigla na lang hindi kumana si Ayon. Ang lugar na ito hindi naaapektuhan ng reset. Dito, may impormasyon kami tungkol sa buong mundo sa iba't ibang panahon. Pero kahit na alam namin ang mga yon, hindi namin maaayos si Ayon. Hindi namin kaya na gumawa ng bago. Kaya dinala ka ng The World dahil alam naming lahat na ikaw ang huling pag-asa para mapigilan ang pagkawala ni Ayon. Pero wala pa lang akong kaalam-alam. Oo, mahilig ako sa siyensya at pag-aaral pero isa lang naman akong bata. Imposible makakaya kong gawin yon. Tama ka nga. Kahit na ikaw ang muling pagkakatawang tao ni Sorata, mamamatay na siya bago mo pamabot ang kaalaman na meron ng siyentipiko si Sorata. Kung alam pala nila yan, bakit nandito pa rin ako? Dahil ayaw kang paalisin ni Ayon. Tinago ka ni Ayon at hinayaang matulog. Pinrotektahan ka niya mula sa The World sa loob ng 2,000 taon. Hindi ko alam kung bakit kanya ginising pagkatapos na mahabang panahon. Natsuhiko, hindi ako naniniwala sa lahat ng sinabi mo. Hindi ako sang-ayon sa mga gawain mo. Pero, huwag kang mamatay. Isang kasinungalingan ba? Ang taglay kong kapangyarihan? Akala ko nabubuhay ako para protektahan kami ko to. Pero hindi naman pala ako ang nagpoprotekta sa'yo. Baka kasi, masyado lang tayong abala sa mga kakayanan natin. Anong ibig mong sabihin? Nadadala tayo sa mga kakayanan natin, hindi na natin napapansin kung anong mahalaga. Kahit na wala tayong kapangyarihan, mababago pa rin natin ang kinabukasan kung gugustuhin natin. At natutunan mo yon mula sa kanya. Mikoto, nagbago ka na ngayon. Alam mo ba, sobrang saya ko sa tuwing nakakasama kita. Pero, hindi pala sapat yun. Ay, akala ko hindi na ako makakabalik pa rito. Ayos lang na dumito muna ako, hindi ba? Huwag mong sabihin ayos lang. Gusto ka namin dito. Gusto kong kasama ka dito. Maligayang pagdating, Koharu. Salamat. Nagbalik na ako, Kakeru. Masaya ako't nakabalik na si Mikoto. Pero hindi ko inakalang babalik siya na may kasamang lalaki.
Pero mukhang kalmado ka naman. Siyempre, alam mo na. Pero mabuti na rin yun dahil nandito na tayong lahat. Maliban na lang kay Ron, wala pa siya rito. Gagawa tayo ng desisyon, di ba? Ang reset lang ang tanging para na maaasahan natin para maayos ang magulong mundo na ito. Iniisip ko kung masayang kinabukasan lang ang mararanasan ng mga tao dahil sa proteksyon ng the world. Kumusta? Kumusta na si Natsuhiko? Hindi ko pa alam. Ganun ba? Sa lugar na to ba kayo pinanganak? Oo. Dito kami pinanganak at lumaki. Kami ang mga anak ng mga siyentipiko na gumawa kay Ayon. Hindi tulad ko, malaki ang inaasahan nila kay Natsuhiko. Na maaasahan siya sa pag-alaga kay Ayon. Pero, umalis siya ng isla dahil hindi niya matanggap ang ideya ng reset. Kasi kapag ginawa natin ang reset, Hindi yun maganda. Natsuhiko, Huwag niyong ituloy ang reset. Huwag niyo yung gagawin. Mawawala kaya ang mga alaala natin kung mangyayari ang reset? Ang saya ko na makilala kayong lahat. Pero kung mawawala ang mga alaalang yon, paano na? Anong mangyayari? Si Senri, gusto niya talaga pag nasa tubig. Pag natapos na to, magiging malaya na siya. Hindi niya na ako maaalala pa. Hindi, ganun naman kasi dapat. Anong ginagawa mo bago ka mapunta rito? Naglalakbay ako para magpalabas. Tumutugtog ako ng plauta noon. Masaya ako nakikita ang mga taong nakangiti habang nanonood. Masaya ako kung makakakita ako ng babaeng nakangiti. Hindi ka na talaga nagbago, no? Huh? Kapag pinapakinggan kitang kumanta, parang bumabalik ako sa nakaraan at kumakalma na ako. Gusto pa kita marinig kumanta. Kumanta ka naman, Aine. Koharu, Bakit? anong gusto mong gawin pagkatapos nito? Anong gusto kong gawin? Mawawalan tayo ng kapangyarihan kapag ginawa natin ang reset. Magiging malaya na tayo. Hindi ko pa naiisip ngayon kung ano na ang gusto kong gawin. Ang hirap mag-isip. Dahil lagi mong huling iniisip ang kapakanan mo, isipin mong mabuti. Anong gusto mong gawin ngayon? Gusto ko lang na makasama ka palagi. Kakeru. Gusto ko lang na makasama ka, Kakeru. Habang nabubuhay ako. Koharu, hindi ko alam kung tama ba na gawin natin ang reset. Pero, ang digmaan at armas ang kikitil sa buhay mo at sa buhay na nakararami. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari to. Magsimula na tayo. Ngayon ang tamang oras. Mangyayari ng walang hanggan. At magsisimula ng bagong panahon. Sana'y magmula ito ng walang hanggang kaligayahan.
ang alaala natin, hindi naman ang pinagsamahan natin. Kahit na makalimutan mo pa ako, hindi kita makakalimutan. Hahanapin kita kahit anong mangyari. Ako rin. Hindi kita makakalimutan, Kakeru. Nagsimula na ba? Nasaan ako? Papa? Bakit ganito? Hindi pa naman kami nakakapagpasya. Ito na ba? Ang reset? Ayos lang yan. Mahahanap naman ako ni Kakeru. Maaalala niya ako. Magdadala ito ng kapayapaan sa buong mundo. Sana makapaglakbay uli ako kasama nila. Naglalaho ng lahat. Ang lahat ng bagay dahil sa kakayahan ko. Hindi mo yun kasalanan. Ito ang kapangyarihan ng reset. Ang alaala ng lahat ng bagay. Oo, mahalaga yan tulad ng sa atin. Sana marami akong kinaing pagkain niluto mo. Ano ka ba? Lulutuan kita ng kahit na anong gusto mo mula ngayon. Magkakaroon kayong lahat ng napakagandang panaginip. Ang lahat ay mawawala nang dahil sa kakayahan natin para sa bagong mundo.
masaya at payapang mundo? Oh, Sakuya! Mikoto! Huh? Oh, Nanami! Akito! Pasensya na, pinaghintay ko kayo. Tayo na. Ang ganda niyong dalawa. Hindi ko maalala. Sino ba yun? Ha? Ito ang nararapat mangyari, hindi ba? Ang mundo kung saan walang malungkot, kung saan walang nag-iisa. Ang lahat ay masaya. Pero bakit ganun? Bakit ako umiiyak ng ganito? Hindi pwede. Kahit gaano kasaya sa mundong ito, ang kinabukasan na wala na si Kakeru ay... Hindi. Ayoko. Hindi! Koharu! Koharu! Hindi ko to kaya. Kahit na gaano pa kasaya ang mundong ito, ang mabuhay nang wala si Kakeru ay... Hindi maaari. Hindi ko kaya. Hindi! Koharu! Ano yun? Yun ang apoy ng isang firecaster. Natsuhiko? Dahil sa paglaban niya sa reset, tuluyan na siyang nawawala ng kontrol sa sarili niyang kapangyarihan. Nandun si Kakeru at Koharu. Hindi. Hindi yan ang buhay sa hinaharap na pinapangarap ko. Hindi! Koharu! Eto na ba ang reset? Ha? Mas malala to kaysa inaakala ko. Hindi. Hindi pa itong simula. Kailangang maghanda. Ano nangyayari? Masa mo na eh. Tingnan mo to. Nasa ibabaw pa din tayo ng isla. Nangyari na ba ang reset? Hindi pa. Ang nakikita natin ngayon, isang mensahe mula kay Ayon para subukin ang nalalaman natin tungkol sa reset. Ano? Ibig sabihin ba yan hindi to totoo? Hindi. Masama to. Nabaligtad ang daloy ng enerhiya sa pagitan ng isla at ng Norn. Kung magpapatuloy ito, manganib tayo. Nagbibiro ka ba? Dali na.
papuntahin mo ang lahat sa dock. Oo, sige. Hindi mo ako pinabayaan. Lagi mo akong pinoprotektahan. Tama ba? Ini-deactivate ang system natin. Hindi kaya si Ahino may gawa nito? O kaya ang mga ability users na pilit na lumalaban sa reset? Kakeru! Koharu! Mawawasak na ang Norn! Kailangan nating tumakas! Koharu! Kakeru! Hindi maaari! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi kita iiwan, Koharu! Mawawasak na ang Norn! Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang dapat sisihin dahil sa reset. Kaya ang word ngayon ay... Kakeru? Huwag mo akong hawakan! Ayoko masaktan ka dahil sa akin! Ayos lang sa akin. Pareho tayo ng pakiramdam. Sa paglalakbay natin, unti-unti ko kayo nakilalang lahat, lalo na ikaw. Mabubuhay akong pinapahalaga ng mga alaalang yun. Simula noong tinanggap mong lahat ng kahinaan ko, ang mga alaalang yun ang bumubuo sa totoong ako. Kahit ang ilan doon ay malungkot at mahirap. Kakeru? Kaya mula ngayon, ako na mismo ang gagawa ng kapalaran ko. At hindi na mamumuhay sa mundong ito na ibang may gawa. Hindi ako masasaktan ng apoy na ikaw ang may gawa. Ito ang natin. Sumama ka sa akin. Mahal kita, Koharu. Natapos na. Hindi na uli mangyayari ang reset. Lagi na ako nandito sa tabi mo. Huwag ka matakot. Magsalita ka na ngayon. Ayon. Sarita, gusto ko rin makasama ka sa lahat ng oras. ぽつりと浮かぶ三日月拾ったガラスのかけら Mikoto, bilisan mo! 小さな光 Tetsuhiko! Sakuya! Bilisan natin. あなたにあげ Sentry, maghintay pa tayo. Nandun pa sila Koharu at Kakeru. Susundin ko na sila. Huwag, Akito! Kakeru! 冷たい体を温めてあなたを眠り Ayun sila! に
Maligaya ba ako sa pagkakakulong ko? O sa pagiging malaya? Nilikha ko bilang isang makina. May karapatan ba akong mamili kung ano dapat ako? Ang mga nagdaang araw ay magagandang alaala na habang buhay magpapasaya sa buhay ko. Meron ding malulungkot na araw at bago ko tuluyang maglaho, bigla siyang nagpakita. Masaya ako. Nagkita tayong muli. Nais kong umawi. Kung maaari lang sana. Gusto kong maalala mo ko. Pero hindi kita pwedeng isama sa reset. Kailangan na natin umusad at magkaroon ng bagong buhay. Hindi dapat kakalimutan ang lahat ng tuwa at kalungkutan. Mamuhay tayo sa magiging tunay na hinaharap. At Kumusta siya? Anim na buwan na ang lumipas mula nang mangyari yun. Nagpatulong kami kay Masamune. Umupa kami ng bahay rito. Pero pinagbawal ng The World na lumangoy sa dagat. Wala nakapunta dyan na mangyari ang bagay na yun. Koharu, kumain na tayo. Huwag kang mag-alala. Tinikman ko, walang lason. Sobrang sarap ng luto niya. Tao po! Bibili ako ng panaginip. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano mo nalaman to. Pero tumigil na ako sa pagtitinda ng... Kumusta? Ha? Bakit ka nandito? Maglaro naman tayo. Nakakabilib ka. Paano mo nalamang nandito ako sa lugar na to? Bumalik ako sa pagiging musikero. Meron akong palabas sa kabilang bayan noon. Nung may narinig ako tungkol sa'yo. Kaya nung nagkaroon ako ng oras, naisip kong pumunta para kumustahin ka. Ay nako, sa totoo lang, mas magiging masaya ako kung babae ang bibisita sa akin dito. Nagpakahirap akong pumunta tapos yan ang sasabihin mo? Pasensya ka na, huwag ka na magalit. Oo nga pala. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Masamune nung isang araw. Talaga? Sinabi niya lang na ngayong wala na ang reset, kailangan magbigay tayo ng mensahe sa buong mundo at pag-uwi ng hinaharap nang walang tulong sa iba. Siya lang ang makakaisip nun. Sana ito na ang maging katapusan ng lahat ng hindi pagkakaintindihan sa mundo. Kumusta na kaya si Mitsuki ngayon? Ang alam ko, maayos naman ang lahat. Mabuti naman. Teka, sandali lang. Masyado ka mabilis magpatakbo. Pag-alam mo lang, pakiusap. Tumigil ka nga sa kakadaldal mo. Hindi ako makapag-focus dito. Nagawa na nating iwasan ang digmaan at napanatili ang kapayapaan. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan mag-training. Huwag tayong magwalang bahala kahit natahimik ngayon. At isa pa, naiinis ako pag iniisip ng ibang tao na hindi ako marunong magpatakbo nito. Malapit na magbagong taon. Kumusta ang pagpapalipad mo? Nahirapan ka siguro ng gusto. Hindi ako nahirapan. Nasasanay na nga ako eh. Tinutulungan ako ni Sorata na kalasin ang eroplano ng kalaban. Nakakatuwang isipin na pwede natin itong gawing sandata. Salamat sa kanya at maayos ang pagbuo sa rocket. Pag nagpatuloy ito, makakapunta tayo sa buwan sa loob ng 30 taon. 30 taon? Gaano yan kalayo? Walang halaga ang pangarap kung madali itong makuha.
Totoong sinabi mo. Mabilis mo yata sumang-ayon. Kapag kasama kita, ayos lang sa akin kahit hindi ka agad matupad ang pangarap kong makapunta sa kalawakan. Kung hindi yun mangyayari sa panahon natin, maaari nating ipaubaya sa susunod na henerasyon. Tama ka. Ganon din ang naiisip ko. Hindi lang ang hinaharap ang nakikita ko. Ang tinutukoy ko sa mas matagal na panahon pa. Pero para sa hinaharap, patuloy kong poprotektahan ang mundo. Ngayon na ang simula ng bagong panahon. Happy New Year! Sobrang sarap ng alak sa lugar na to. Alam ko sasabihin mo yan. Nga pala, may balita na ba kay Kakeru? Magpasalamat tayo dahil natapos din sa wakas ng digmaan. Nagtulungan sina Kakeru at Natsuhiko sa pagwasak ng pagawaan ng mga sandata. Si Masamune, sinusubukan niyang hanapin kung saan pwedeng pumunta si Kakeru. Pero hanggang ngayon wala pa silang balita. Ganun ba? Isang sulat? Galing kay Senri. Bakit naman niya ako papadalhan ng sulat? Teka, sandali. Hindi mo nagawang burahin ang alaala niya, no? Sinabi ko na nga ba may kakaiba eh. Oh. Si Kakeru. Yan lang ang tanging larawang nadala ni Senri nang tumakas siya doon. Ang gusto niya, iabot namin sa'yo. Gusto ko maging totoo sa sarili ko. Kahit saan man tayo makarating. Kahit na nakakalason ako, pwede bang wag mo akong iwan? Kakeru. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Ano? Pupunta ka sa Norn? Oo. Ngayong gabi pinakamababa ang tubig. Ito na ang tamang panahon. Mapanganib yun. Gusto ko makita ulit yun para makasigurado. Pakiramdam ko, kapag nagpunta ako ron, maiintindihan ko kung ano ang mga bagay na iniisip at pinapangarap ni Kakeru. Isang ibon. Sandali lang! Ang mga bulaklak! Hindi pa rin sila tumigil sa paglago. Ah. Kumikislap ito. Ha? Naiintindihan ko na ang kapangyarihan ni Kakeru ang nagliligtas sa inyo. Kakeru? Nasaan ka na ba? Gusto na kitang makita. Koharu.
natin. Tinangay ako ng alon sa pampang ng isang isla. Niligtas ako ni Ron. Si Ron? Matagal ako nawala ng malay. Hindi ko inakalang magigising ako sa bahay na tinutuluyan ni Natsuhiko. Siya nagturo sa akin ng daan kaya ako nakarating dito. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako nakaligtas ka, Kakeru. Napakasaya ko ngayon. Narinig kita. Tinawag mo ako. Sa panaginip pinakita sa akin ni Ayon. Nakita ko ang ama ko sa nakaraan. Ang manlalakbay? Ang kagustuhan mong makita ang isang mahalagang tao sa buhay mo. Naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. Hindi ko man gustong aminin. Pero sa tingin ko, ganun kaming dalawang mag-ama. Ito na ang tamang oras. Bumalik si Kakeru at Ron dito. Oo, pero talagang kakaiba ang taong yon. Kahit na nirekomenda namin siya ni Masamune sa United Nations Corps, tinanggihan niya pa rin yun para bumalik sa North. Ganun na talaga si Kakeru. Ang sabi niya, gusto niya may ipalaganap ang kahalagahan ng mundo at gagawin niya yan kasama si Koharu. Naiintindihan ko. Mas magiging importante yun para sa tao kesa sa agham at teknolohiya. Iba talaga ang pagpapahalaga niya sa mundo kesa sa nakakarami sa atin. Siguro nga. Hindi natin kakayaning mawala ito.